Okay, so magandang gabi sa inyong lahat, sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay kabahagi sa ating pong patuloy na pagsama-sama upang muli ay ating pong halukayin ang bawat mga katotohanan na kailangan nating mapag-unawaan upang ito ay magiging tagumpay natin sa patuloy na paglalakbay natin sa daigdig na ito na matawid natin ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya sa oras na ito ay i-focus po natin ang lahat ng ating mga atensyon sa mga salita na ito ay mahahayag at hayaan natin na ito ay patuloy na magbigay sa atin ng matatag na pundasyon sa pananatili po natin sa piling ng buhay na Diyos. Kaya sa oras na ito, ay makipagbukas po kayo sa akin doon sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Basahin ko po sa inyo sa English version 1 hanggang 2. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring a damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Father, thank you for the scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue, Lord, alisin ang lahat ng tabing, Panginoon, na ito'y tumatakip sa lahat ng katotohanan nasa likuran nito, Panginoon. At patuloy mo kaming damitan ng karunungang kaalaman na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At I pray na ibukas ang pintuan ng kalangitan, Panginoon, Lord God, when we ask your favor, O God Almighty, to pour out unto us, to those, Lord God Almighty, na makarinig sa mga katotohanan na ito, Panginoon, pour out all your spiritual blessings, O God Almighty, to manifest to each and everyone's life. So thank you so much. I pray, O God Almighty, na ibaba lahat ng mga heavenly hosts na pinamumunan ni Angel Michael, Angel Gabriel, to encamp this place against all the enemies. At patuloy na malaya po kami, Panginoon, Lord God Almighty, sa pananatili in your holy presence upang lahat ng mga mahahayag, Panginoon, ay ito ay buhay na mangyayari sa bawat buhay ng lahat ng mga makakarinig. At magkakaroon sila, Panginoon Lord God Almighty, ng maluwag at malaya na Panginoon Lord God Almighty na pananaw hinggil sa spiritual na katotohanan, Panginoon. At salamat din, even higit sa lahat, your holy presence, O God, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay patuloy na magsama-sama as one together, we stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, we give you glory, Lord, in the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong tatalakayan ngayon ay hinggil po sa the reality of theological doctrines exposing the deeds of darkness. So, dito ay kailangan maintindihan po natin, ano ba itong theological doctrines? Dahil kung titingnan po natin, halos ito po ay lumaganap at ito yung niyakap ng lahat sa buong mundo, sa mundo ng mga sa Christianity. Kaya lahat ng mga religion na ito ay naitatayo, ay dito sila nakabatay. Theological doctrines. At kung hindi natin mauunawaan at maiintindihan, sa pag-aakala natin na ito ay makakatulong sa mga tao, ay ito yung malaking kamalian. Dahil yung binasa ko na scripture na ito'y sinabi ni Pedro, ay ang sabi niya rito, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. So, damnable heresies, ay ito po ay hinggil sa theological doctrines.
theological doctrines. Kaya ang sabi rito, kapahamakan. Kaya nga ang sabi ni Pablo na ito ay magdadala ng hagaran, kapahamakan. Dahil marami, sabi niya, ang susunod sa maling daan na ito, na ang katwiran by whom? Of whom the way of truth shall be even spoken of. Kaya dito, makikita natin, ano ba itong Christian theology? Actually po, ito ay theological doctrines. Ay ito ay ang fundamental base on Bible bilang inspired and authoritative Word of God. So, dito po nakabatay yung theological doctrine. Fundamental na nabatay sa Biblia bilang ito ay inspired and authoritative Word of God. Ito yung kanilang doctrines. Kaya nga, ito ay nag-originate ang theological doctrines sa combination ng religious experience at scriptural interpretation at philosophical reflection. So, ibig pong sabihin na kaya marami yung mga nag-aaral sa mga Christian Educational Institute na i-incorporate po yung philosophy. Kasi ito po ay ginagamit nila in order to interpret the scripture. Kaya dito, kung titingnan po natin, paano ba nag-ugat at saan ba nanggaling? Noong nahulog ang Israel dahil sa kanilang paglabag sa batas na binigay ng Diyos kay Moses, ito yung sinasabi ni Pablo in Romans chapter 11, na doon sa kanilang pagkahulog or fall of Israel, ito ay nagdala sa atin na tayo ay magkaroon ng kaligtasan, that the Gentile will be saved. Kaya nga lang, noong sila'y nahulog, ibig pong sabihin na nawala na po sila in the presence of God. Dahil dito ay napabilang na po sila sa mundo na ating pong kinagisnan, which is the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya doon sa kanilang pagkahulog, gaya ng sinasabi ko sa mga nauna, na topic po natin, ay wala na po silang narinig, natinig ng Diyos, at wala na rin po ang mga propetas. Kasi nandito na sila sa loob ng kingdom ni Satan. Na dito na tayo nagsama-sama. Kaya dito sa mga Jewish people, mga Judah, ay sila po ay nagtaguyod ng Judaism religion na kanila pong ini-interpret orally yung pong Mosaic law. Na yung Mosaic law ay ito yung tinatawag na Torah law. Kaya dito sila bumabatay na lang kung paano sila mamuhay at sumunod sa Diyos. Kaya lang, kung titingnan po natin, wala na pong saysay. Kasi, nag-violate na sila, nag-transgress na sila sa batas na ito'y dapat sana, ito yung kanilang kakibat ng kanilang paglalakbay hanggang sa matapos nila yung kanilang mission bilang mga Hudyo. Kaya lang, dito ay nahulog sila. Kaya, ang kanilang panuntunan para
sa pag-aakala na kung sila ay i-interpret yung batas, the law na ibinigay ng Diyos kay Moses, na Mosaic law, ay sa pag-aakala na sila ay sumusunod pa rin sa Diyos. Kaya makikita po ninyo ang daming nagkalat sa buong mundo, sa Pilipinas, nagtuturo hinggil sa Hebrew Bible. Kaya ginagaya yung mga Hebrew. Tandaan po ninyo na hindi po tayo magiging Israel dahil tayo mga pagans by nature. Kaya kahit na anong isuot mo, ipakita mo outwardly para lang patunayan mo na ikaw ay Hebrew, hindi po mangyayari. Kaya maraming nagtuturo ng Hebrew Bible. Kaya may mga scarf sila na ilalagay para ipakita na sila ay mga Hebrew. Pero kung titingnan po natin, na nung nasulat po yung scripture or the Hebrew Bible, noong about 350, more or less 350 BCE, ay dito na po kinolekta ng mga scholar, yung mga Pharisees, itong mga nasulat. Dahil naniniwala sila na yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses sa Mosaic law, ay ito po ay written and oral law. Kaya nung nakolekta nila, bilang sila ay mga scholars o mga Pharisees, ay gumawa sila ng bagong panuntunan kung paano nila i-interpret orally ang Hebrew Bible o Tanakh ang tawag doon. Kaya dito, ito po yung tradition ng mga elders. Kaya kung ano yung mga nasusulat, kaya meron yung sinasabi na marami yung mga sinasabi na kailangan i-celebrate na nandoon sa Hebrew, ginagawa rin hanggang ngayon. Kaya marami po ang naliligaw. Kaya dito, noong panahon na nandito ang Panginoong Hesus, ito yung kanyang nadatnan, na maraming mga Hudyo na ang napasailalim sa theological doctrines na ito ay itinuturo ng mga Pharisees at mga eskribas. Kaya anong sabi ng Panginoon nung nandito siya? Nang sabi niya na doon sa Matthew chapter 23 verse 13, "But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, neither suffer you them that are entering to go in." So, ibig sabihin na ito yung, itong mga doktrina o katuruan na kanila pong inilatag, ay hindi po ito nakatulong sa Israel. Although ininterpret nila yung law and the prophets, at isinulat po nila, nagkaroon sila ng mga panuntunan. Kaya nga kung hindi sila susunod, itong mga Israelitas, sa mga turo ng mga Pharisees o mga doktrin, ay sila po ay pinaparusahan. Kaya dito, makikita po natin na yung kanilang katuruan or theological doctrines, pagka sinabing theological doctrines ay ibig pong sabihin na ito na yung interpretation of the scripture, no? Kaya yun yung doktrina. Kaya dito sinabi ng Panginoon sa kanila na, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites,
For you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourself, neither suffer you them that are entering to go in. So hindi namalayan ng itong mga Pharisees na itong kanilang itinuturo ay ito ay minotivate ni Satan. At dito siya nagtago sa likuran ng Scripture. Dahil, bakit nagtago doon? Kasi nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, nung sinabi niyang, "It is finished," ibig kong sabihin na nabuwag na ng Panginoon yung pader ng kadiliman na ito ay bumilanggo sa lahat ng mga sangkatauhan, kasama na ang kanyang mga bayan. Kaya nung naitumba niya ito ay mababasa ninyo sa Ephesians chapter 2 verse 15, lagi kong binabanggit ito, na ang sabi po doon ni Pablo, that he abolished in his flesh the enmity. Even the law of commandments contained ordinances. So ibig kong sabihin na yung binuwag ng Panginoon na dito nagkaroon ng kapamahalaan si Satan para i-conquer ang buong mundo ay yung enmity is the carnal mind o carnal life. Kasi yung carnal na buhay natin, ito yung gamit niya at nagbigay sa kanya ng legal authority to conquer the whole world. To exercise his dominion here on planet Earth. Kaya dito, hindi nalaman na nung natumba na yung pader, wala nang pananggalan. Malaya na ang mga tao, maging yung kanyang bayan. Nakalaya sila from the curse of the law. Na nagdala sila sa kamatayan. Pagka sinabing kamatayan, separate from the presence of the living God. Kamatayan yon. Na ito rin yung nangyari sa atin, na mula doon sa pagkakasala ni Adan at Eva, tayo rin ay na-separate from the presence of God. Wala tayong nakita, wala tayong nalaman hinggil sa katotohanan sa Diyos, kundi puro hearsay ang dumating sa atin because of theological doctrines. Kaya dito, ito yung sinasabi ng Panginoon na malaya na sana, sabi niya na for you neither go into yourself, neither suffer you them that are entering to go in. Maraming gustong papasok. No? Pero hinadlangan nyo sila, sabi ng Panginoon. Dahil maging kayo, hindi kayo makakapasok in your doctrines. Dahil ito yung ginamit ni Satan upang hadlangan na itong mga tao para hindi makatawid tungo sa presence ng Panginoong Hesus bilang si Kristo. Yun yung kanyang ginawa. At itong doktrina na ito ay nagpatuloy. Kaya makikita po natin na noong andito ang Panginoong Hesus, ipinagbabawal ng mga Pharisees dahil maging ang mga Roman Empire ay pinagbabawal nila na ipangaral ang pangalang Jesus. Dahil once na ipinangaral mo, ibig sabihin, considered ka as a criminal. Kaya itong mga Hudyo ay nag-usap-usap, nag-meeting-meeting sila na kung sino man ang magtuturo ng pangalang Jesus ay mapalabas sa sinaguga. Ang turo kasi ng mga Pharisees, yung mga sinaguga is a sacred place. Kaya natatakot silang mapalabas. Kaya dito, hindi na nila nakita. Ilan lang yung nakakilala na sumama sa Panginoon bilang Mesaya.
Bakit? Dahil sila po ay nabilanggo sa theological doctrines. Kaya makita po ninyo na nung pumunta ang Panginoong Hesus dito, ang hari ng Juda noon ay si Herod the Great Herod, na siya yung hari ng Juda or King of the Jews, na ito ay itinalaga ng Senate of Romans bilang allies ng Roman. Si King Herod, siya yung itinalaga bilang hari noong 37 BCE or 37 years before the Christian era. Kaya dito nag-umpisa yung kanyang paghahari. Kaya nung ipanganak ang Panginoong Hesus, ay dito na ipropesay na may ipapanganak na ito ay siya ang magiging hari ng Israel o hari ng mga Hudyo. Kaya nagalit si King Herod, kaya nga pinapapatay niya lahat ng mga maipapanganak. Kaya maging si Jesus nung ipinanganak ay itinakas para hindi mapatay nila King Herod. So, dahil si King Herod at ang Israel sila ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Roma, dahil yung paghahari ni King Herod ay kanyang ini-implement yung pong political, judicial, and religious. At ang kanilang itinatalaga na umuupo para ito ay ma-implement ay ito yung mga Jewish people na nasa Palestine, na sila yung mga Sanhedrin. Kaya may mga high priest ang position nila kasi sila yung mga Sadducees. Dahil maraming mga Sadducees kasi sila yung mga aristocrat or mga prominenteng mga tao, mayayaman. Kaya malalaki yung kanilang mga posisyon upang i-implement kung ano yung kanilang mga kaaralan hinggil po sa theological doctrines. Ito ay kanilang ini-implement. Kaya dito, noong nagapi, napasok ng Rome, ang Jerusalem noong 70 AD, ay dito na po nagtapos yung Judaism. Naghari po ang Roma ng kanila pong mga religion ay ito po yung pagans religion. Gaya ang sinabi ko sa unang mga aralan natin, na yung kanilang religion ay polytheistic religion. Pagka sinabing polytheistic religion, hindi lang isa ang Diyos nila, 2, 3, 4, so marami yung kanilang kinukonsider. Kaya lang, at that time na nakaupo si Emperor Aurelian, siya po yung nag-revive hinggil sa kanilang cult religion about paganism. Yun po yung Sol Invictus na sinasabi na ito yung merong annual birth na December 25, na dito nila sineselebrate at nagkakaroon sila ng festival every December 25. Inuulit-ulit ko po ito para malalaman ninyo kung ano itong Christmas na tinangkilik ng lahat ng mga Christian community. Kaya dito, nung umupo si Emperor Constantino, early
4th century, ay kanya pong ibinukas, nag-issue siya ng Edict of Milan noong year 313. Dahil si Emperor Constantino, bali siya yung unang emperor na naging Kristiyano. Pero yung pagiging Kristiyano niya ay hindi po yung katulad ng pagkilos ng Panginoon in Acts chapter 11 na yung kanyang mga disipulos ay tinawag na mga Christian. Hindi po yung katulad doon, kundi ito ay Christian religion. Dahil noong year 313 ay kanya na pong ibinukas, linegalize ang Christianity. Kaya tumigil na doon yung persecution na ginagawa nila sa mga Jewish people na ito'y sumusunod sa Panginoong Hesus. Tumigil na doon. Bakit? Nilegalize niya yung Christianity. Upang ito yung Christianity, ulitin ko kung bakit niya nilegalize. Kasi ang plano ni Emperor Constantino, yung pangalang Roma, ay maipalaganap sa buong mundo. Kaya ang pinakamabilis na religion na kanila pong itatatag ay yung Christianity as a state religion of Roman Empire. Kaya inuulit ko po para hindi natin makalimutan na ang unang celebration ng birth of Christ, ulitin ko yung birth of Christ as a substitute sa kanilang pagans religion, na ito yung sineselebrate nila, Sol Invictus, every December 25 ay isinubstitute niya yung kapanganakan, the birth of Christ, in December 25. Substitute, na hindi natin alam, pagka sinabing substitute, pagka nagse-celebrate itong mga dati, na nagse-celebrate from their pagans religion, plus itong idineclare niya na yung celebration of the birth of Christ ay nanduroon na madali na nilang tanggapin bilang yung araw na yon ay dati na nilang ginagawa ang buong Roma. Kaso nung inilagay nila na inumpisan nila yung celebration noong year 336 AD, ay sa buong mundo na. Hindi na lamang sa Roma. Dahil nagpakalat na sila ng mga pare na ito ay mag-i-initiate concerning December 25, a birth of Christ. 24, andun na yung sinasabi na disperas. Di po ba? Kaya, di natin alam na tayo ay sunod-sunuran sa kanilang mga idineclare na yung December 25, dahil nga naman, maririnig mo, birth of Christ, the Savior. Kaya, ang mga tao niyakap, dahil yung kanilang paglalatag ng Christianity, ay ito ay nakabatay sa Biblia as the inspired and authoritative Word of God. So dito nakabatay yung doctrines. Kaya dala-dala ito. Maging ang mga Orthodox
religion. Bagamat nagkakaroon ng pag-i-split, kaya lang ang lahat ng batayan ng mga religion na ito ay yung Bible is the Word of God. Kasi noong 4th century ay kinanonize ng Roman Catholic. Hindi lang 66, kundi 73 books. Kasama yung apocryphal book na I think 7. Kaya 73 books yung kanilang kinanonize na ito ang kanilang panuntunan na kailangan manampalataya kay Kristo sa pamagitan ng salita, the Word of God, the written Word, na ito yung authoritative Word of God. Kaya dinala rin, dahil since na si Martin Luther is German priest, siya po ay pare, at nakita niya na merong diferensya yung katuruan ng Roman Catholic, kaya challenge niya ito. At dito, kinanonize niya yung 66 books. Hindi na 73, kundi 66 books na naging batayan ng kanyang paglabas nung challenge niya yung Roman Catholic teaching. Kaya dito, noong 16th century, ay kanya pong kinanonize 66 book na naging batayan ng Protestant Reformation. Kaya makikita po ninyo marami na doon sa Europa. Kaya ang unang naging religion doon na pumalit sa Roman Catholic ay yung pong Lutheran Protestant Reform People religion. Kaya lang, sa pag-usad ng panahon, hanggang dumating ng 19th century, marami ang lumabas na mga religion. Na bagamat iba-ibang mga religion, lahat yan ay tinasabi that they are Christian. Bakit? Kasi yung kanilang batayan din sa kanila pong pagtataguyod ng kanilang iba't ibang mga religion, although meron pong maaring magkakaiba-iba ng kanilang mga interpretation, pero ang kanilang batayan is still the Bible as an inspired and authoritative Word of God. Yun pa rin yung batayan. Although nagkaroon po ng upgrading, nagkaroon ng reform, hanggang dumating nung 19th century, dumami po yung mga denomination. Na ito ay itinatag nila, inumpisahan na itatag ni Mr. Moody noong 19th century doon sa North America. Sila Mr. Simpson sa Canada. At ito na yung dumating sa Pilipinas, yung mga turo ng mga Western na niyakap ng maraming tao, dahil ang pumunta rito, una na nagturo ng Bible School ay galing sa labas. At dito na-inspired ang mga tao para mag-aral ng mga theological doctrines na bumapatay lahat ng Biblia ay salita ng Diyos. Kaya makikita po ninyo na ito ngayon ang nangingibabaw. Kasi kung titingnan po natin na yung Biblia, yung New Testament writings ay naganap, ang span nito from 45 AD
to 95 AD. Nakumpleto ito, ang huli dito is Revelation. Ngayon ang tanong, bakit doon sa mga sumunod na mga taon ay walang nasulat? Pero merong pinag-aaralan na ito ay nagtapos noong 1st century. Yung pinag-aaralan, which is the theological doctrines na galing sa galing pa doon sa panahon ng mga Judaism na nagpasalin-salin from Roman Empire to Martin Luther sa mga maraming mga pastor. At ito yung kanilang mga ipinaglalaban na sa pag-aakala na yung pagdadala ng Biblia na ito'y salita ng Diyos ay makakatulong sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Pero nagkakamali tayo. Dahil yung Biblia, okay, maganda yung mga turo ng tao, ginamit yung Biblia dahil ma-inspire ng tao na sumunod dahil salita ng Diyos yung Biblia. Kaya yung kanilang kaisipan, yung moral life ng tao, na-upgrade. Kaya makikita nyo, sasabihin yung lasenggo, hindi na lasenggo, yung sugarol, hindi na sugarol. O maraming pagbabago. Pero inwardly, wala pong nabago because still, ang tao na ito ay naturuan, sumunod sa mga turo ng theological doctrines ay nananatiling karnal. At alam natin na carnality, ang laban dito is carnality and spiritual. Carnality, the master of carnality, nung nagtagumpay si Satan, is Satan. Spiritual is Jesus. Ang masaklap dito, na kung binabasa yung Biblia at ini-interpret, yung scripture ini-interpret ito, sasabihin that they are spiritual. Pero hindi po, dahil ang pagiging spiritual ay hindi po manggagaling sa kaalaman sa Biblia. Kundi manggagaling doon sa oras na matagpuan mo the risen Christ. Pero maaaring sabihin, Pastor, Biblia rin yung nagdala sa akin. Oo, tama yun. Nung nabasa mo ang Biblia at sinabi ng Biblia na merong Jesus na pumunta rito nagkatawan tao at pumunta sa cross, namatay, umakyat sa langit, pag-akyat sa langit, bumaba siya. Ngayon kung bumaba siya, saan mo siya, anong gagawin mo? Hahanapin mo sa Biblia? Hahanapin mo doon sa turo ng mga theological doctrines kung nasaan siya? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa mga Pharisees, na ang sabi niya, woe to you, Pharisees and Scribas, dahil naglagay kayo ng harang, ng harian ng langit, laban sa mga tao. Dahil kayo, sabi niya, ay hindi rin makakapasok. At yung gustong pumasok, hinahadlangan ninyo. Ganon po ang nangyayari. Kaya makikita nyo ang patutuo ng mga tao. Na ang patutuo kapag ka gumaling sa sakit, hallelujah, himala Panginoon. Kapag nagtagumpay ang mga business, hallelujah, salamat Panginoon. Pero, ang pinakamasaklap, dahil lamang sa theological doctrines, ay atin pong inilalagay ang ating sarili na tayo po ay may koneksyon na sa Diyos. Kaya walang patlang na binabasa ang Biblia from Genesis to Revelation at kinukuha lahat ng magagandang pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel
At ito ay ating at sinasabi, salamat Panginoon dahil talagang dakila ka dahil nabasa mo yung pangako ng Diyos sa Israel. Pero ang problema, hindi yun yung bagay na kailangan ng Diyos sa atin bilang Gentile. Kundi tayo po ay kailangan ma-encounter natin, pumasok tayo at sumuko in the presence of the King. Christ is the King. Kaya maraming nabilanggo. Kaya nung sinasabi na, manalangin tayo, hallelujah, nakakalungkot. Dahil yung nababasa sa Biblia ay ina-adapt. Pero hindi, kailanman, na yung nakabasa ng Biblia, hindi nila sinunod kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kung ano yung information na may bibigay sa iyo para matagpuan mo the risen Christ. Dahil ang bumilang ko sa iyo ay yung katuruan na. Kaya nga maling-mali. Yun po yung theological doctrines. At inuulit ko, pasensyahan na po tayo. Dahil kailangan pong malantad, ma-expose ang trabaho ng demonyo. Dahil nung nabuwag yung pader at malaya na ang lahat, at tayo'y mga Gentile by nature ay nabigyan na rin ng divine amnesty to enter into that open door na binuksan ng Panginoong Isus nung siya'y bumaba bilang siya si Kristo, na siya yung hari, ay hinihintay tayo na humakbang at tumawid na tungo sa Kanya at magbigay galang sa Kanya, magbigay papuri sa Kanya. Nang sasabihin, yes, my Lord, yes, kamahalan, opo kamahalan. Ang masaklap dahil lamang doon sa theological doctrines na abuso ang pangalan ng hari. Dahil itinuturo ng theological doctrines, dahil ang idineclare ng mga Romans, Catholic, na yung Biblia ay the inspired and authoritative Word of God. Kaya kung ano yung nasusulat, idinideclare. Nasa akala natin, natagpuan na natin ang Diyos, hindi pa. Kundi itong theological doctrines, ginamit ni Satan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Tumayo si Satan, dahil ang sabi ng Panginoon sa mga Pharisees na nagtuturo ng theological doctrines, pagka sinabing inuulit ko po theological doctrines, ay ito po yung pag-i-interpret sa Scripture. Orally. Na ang sabi dito, why do you not understand my speech, even because you cannot hear my word? You are of your father the devil. Naka-address ito sa mga Pharisees. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So ibig pong sabihin na yung mga theological doctrines na ito inumpisahan noong panahon ng mga Pharisees, ay ito ay isang kasinungalingan. Ito yung sinasabi po ni Pablo na noong binitawan po niya yung kanyang position as a Pharisee of the Pharisee, the perfect teacher of the law, ay kanyang binitawan yon completely nung ma-encounter niya the risen Christ. At
ang sabi niya, but their minds were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. So, naalis yung velo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, na yun yung sabi, that He abolished in His flesh the enmity. Even the law of commandments contain ordinances, which is the Old Testament. Dahil ang sabi po ni Pablo, na yung letter in 2 Corinthians chapter 3 verse 6 ay pumapatay, ngunit ang Espiritu nagbibigay buhay. Pagka sinabing letter, yun yung sulat, yun yung books, which is the Bible. Pumapatay. Pero kung ito'y mag-i-inform sa iyo concerning the existence of the risen Christ, at hanapin mo the risen Christ para ikaw ay magbigay-pugay sa Kanya bilang hari, at sumuko ka sa Kanya, siya yung magdidetermine whether you are qualified na natanggapin Kanya in His kingdom or not. Hindi ikaw yung tatawag sa Kanya para sabihin, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Hallelujah! Yun yung turo ng theological doctrines. Pagkatapos na matanggap mo, hallelujah, tinanggap ko, Kristiyano na po ako, Panginoon. Tapos mananalangin ka na, Panginoon, I pray na bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, bigyan mo ako ng ganyan. Andun na yung demand. Just imagine, yung hari ay naging utusan na. Na kahit itong bansa nating Pilipinas, hindi pinag-utos ng Diyos na ipanalangin natin ang bansa, kundi itawid natin ang bansa tungo sa kaharian ng Diyos. Pero ang una sa lahat, kung para maitawid sila, kailangan ikaw mismo ay maitawid mo ang sarili mo in the presence of God. Bakit tumawid? Kasi nakaharang na yung theological doctrines na ito'y ginamit ni Satan para hadlangan ang mga tao. Ginamit niya yung Biblia na ito ay pinagtibay ng karunungan ng tao, dahil yung karunungan ng tao, yung kalooban ng tao ay hindi pwedeng pakialaman ng Diyos. Tandaan po ninyo, inuulit ko po doon sa paraiso, nung nagbigay kung bakit nagbigay ng physical na katawan galing sa lupa, dahil ang pinagkalooban niya ng kapamahalaan para magbantay sa planet Earth bilang paraiso, a miniature of heavenly paradise supposed to be, ay yung katao na may katawang lupa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, nasa kanila na yung may puso na sila, which is the Spirit of God. Yung kaluluwa ay nandito na, yung tao, nakapanahan na sa katawan. At naghabilin ng Diyos sa kanila dahil ang sabi nila na lahat ng sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay dito pwede niyong kainin maliban sa nasa punong kayo nasa gitna ng halamanan, huwag ninyong kakainin. Dahil yung punong kahoy na yan nakakalam ng mabuti at masama, once na kinain ninyo, siguradong mamamatay kayo. So malinaw yung instruction. Pero anong nangyari? Noong dumating si Satan, nagpanggap na siya yung serpent. At nilinlang niya yung ating ninuno. Bakit nilinlang? Kasi imbes na manatili sila sa instruction ng Diyos, pinakinggan nila ang tinig ng demonyo. At yun yung nangyayari ngayon. Na ang ating pinapakinggan ay yung inilatag ni Satan sa kaisipan ng tao para hadlangan ang mga taong makatawid in the presence of the King, the risen Christ. Kaya nga sinabi ni Peter,
2 Peter chapter 2, verse 1. But there were false prophets also among the people. Alam na natin yung mga false prophet na sinasabi doon sa 1 John chapter 4, verse 1 to 3. Na yung mga false prophet at mga antichrist, itong mga tao na hindi, mga espiritu sabi na hindi naniniwala na si Kristo ay pupunta sa laman. Hindi nagpunta sa laman, pupunta sa laman. Enthrone himself. Bakit hindi maniniwala? Kasi imbes na hanapin nila yung the king na nandirito para mag-enthrone sa mga buhay ng susuko, mas hinanap nila yung katuruan. Mas niyakap nila that yung theological doctrines. Kaya ang sabi niya rito, false prophet among the people, even as there shall be false teachers among you. False teachers and false prophet ay sila yung nagtuturo concerning theological doctrines. At ito rin yung sinasabi ni Juan, ni Apostle Juan in 1 John chapter 4, verse 3, na Antichrist, mga kulto. Pero maraming nagsasabi sa amin na kami daw ang kulto. Pero sa bagay, sabi ng Panginoon, kaya sa mga Pharisees, na kung magsalita kayo, nagsasalita kayo sa inyong mga sarili. Okay. Who privily shall bring in damnable hearsays. Na ito yung kanilang itinuturo, ito yung kanilang dinadala, yung theological doctrines, na ito yung kapahamakan. Kasi hearsays lang, ibig sabihin, mga katuruan na walang saysay. Kasi wala pong magwi-witness. Ang witness lang nagtuturo ay yung kanyang moral values. Pero spiritually nothing. Dahil ang spiritual na buhay ay makakamtan mo lang once na nakaharap ka, nakatawid ka at humarap ka, sumuko ka doon sa harapan ng hari at magbigay galang ka sa kanya at isuko mo na yung sarili mo. At kapag nabigay niya yung the grace of God, which is the Holy Ghost, na maidamit sa iyo, yun pa lamang the start of your spiritual life. Hindi po doon sa pagbasa mo ng Biblia, spiritual ka na. Damnable he says, even denying the Lord that bought them. So ibig sabihin, mas pinipili nila, pinapakinggan yung ikapapahamak nila na mga doktrina kaysa yung hanapin nila ang Panginoon na bumili sa kanila and bring upon themselves swift destruction. Hagarang kapahamakan ang darating kung ito yung niyakap natin. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Kaya nga, maraming nagsasabi na kapag may mga bagay na nangyayari, bakit evil spoken of? Kasi andito na yung katotohanan, the truth, which is the risen Christ. Pero mas higit na pinili natin yung theological doctrines na yakapin. So ibig sabihin we are declaring na hindi po importante ito. Ang importante sa atin yung doktrina. Maaaring sabihin natin na, Pastor, pero ginagamit natin yung Biblia. Totoo yan. Kaya nang sinabi ni Pablo in Galatians chapter 3, nang sabi niya, nung wala pa tayo kay Kristo, nasa ilalim tayo ng batas, which is the Scripture. But the law, sabi niya, or the Scripture, ay siyang nagdala sa atin, ay siya ang schoolmaster to bring us to Christ. Ang sabi niya, upang hanapin yung pananampalataya na ito ay darating.
At nung darating ang pananampalataya na kay Kristo, we are no longer under the scripture or under the schoolmaster. So, ganun din sa atin. Parang GPS. Na kapag natagpuan mo na yung tinuturo ng GPS, doon na mawawala na. Ganun din po ang Biblia. Hindi po katuruan, kundi ito ay direksyon. Na kung hindi sana ininterpret ng mga scholar, mga batikan, bihasa sa scripture, marami sana na ito ay sumunod at nakatagpo sa Messiah, the risen Christ. Kaya makikita po ninyo, andito na po yung babala. Kailangan maintindihan po natin. Dahil, inuulit ko po, maliwanag po sa banal na kasulatan, na kung bakit hanggang sa 1st century lamang natapos ang kasulatan, dahil from that standpoint, na nung nabuhay ang Panginoong Hesus at umakyat sa langit, at bumaba siya, dito na po, nagbago na na-implement na yung bagong covenant na papalit doon sa lumang covenant na nilabag ng kanyang mga bayan, bagong covenant with better promises, ina-implement na niya, ibig sabihin na nung pumunta na sa cross at pumaba na, ang implementation nito ay ito na, yung pagkakahayag na si Jesus na hindi, yung kanyang kapanganakan, hindi tao, kundi si Jesus bilang si Kristo. Na ito'y bumaba upang magtrono sa buhay. Siya na yung papasok sa mga buhay ng kwalipikado na papasok, magbibigay galang at pagpupugay sa kanyang harapan. Yung susuko, hindi yung kadami ng kaalaman, hindi yung dami ng libro doon sa mga library ng mga Kristiyano, kundi yung nagamit mo ang Biblia bilang instruction at direksyon para matagpuan mo the risen Christ. Kaya nga nung nagpunta sa cross, marami po yung sinulat ni Pablo na ito ay naging bunga ng kanyang pagsuko bilang Pharisee of the Pharisees. At tinanggap po niya yung offer ng Panginoon. The seal of the Spirit of Promise. Na ito yung makikita niya doon sa kanyang buhay. Nagkaroon na ng transformation from within to outside. Hindi lamang reformation. So kung bakit sinasabi namin ito, dahil tandaan po ninyo that the mandate of God is given unto us is to unveil the reality of the truth and expose the deeds of darkness. Kaya bakit kailangan? Kasi marami na pong naalipin. Buong mundo na ang nabiktima ng theological doctrines na ito ay doktrina ng demonyo na hindi kaligtasan ng dala sa mga tao. Oo, maraming magbabago. Ngunit ang nakikinabang sa pagbabago ng tao, morally, ay yung pong bansa, yung pong bayan. Pero ang offer ng Panginoon ay hindi yung makamundong buhay, kundi kailangan matransform tayo to live in spiritual realities, na ito po yung pinaka-main reason kung bakit bumaba ang Panginoong Hesus Kristo, para dalhin niya tayo, makatawid tayo from the kingdom of Satan tungo sa kanyang presensya. Pero nasa ating kalooban na kung paano tayo tumawid.
kung ang iyong nakikita ay yung katuruan ng tao, na kay Satan ka pa rin. Pero kung ito ay dininay mo ito, and pumasok ka in His presence, yun yung hinihintay ng Panginoon. Dahil ang Panginoon Hesus Kristo, bagamat siya ay hari, wala siyang kakayanan na baguhin yung kalooban ng tao, kundi tayo po ang siyang magdidesisyon whether na ibasura na natin ang theological doctrines at papasok na tayo in the presence of the risen Christ. Dahil the King of Kings is omnipresent God. Kaya ito yung kailangan. Ang masaklap dito, dahil nga ang dami-dami yung mga katuruan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito na sa 23, last verse, na babasahin ko po. Nang sabi dito, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore you shall receive the greater damnation." So, ibig pong sabihin na andun yung panalangin. Andun na itinuturo yung panalangin. Ang problema, wala pa namang koneksyon ng mga taong ito sa Diyos. Kaya yun yung problema. So, anong sabi ng Panginoon? You shall receive the greater damnation. Dahil sa iyong kapapanalangin, hindi naman bumaabot sa Diyos yung panalangin mo. Kung titingnan mo yung centurion na aralan ng mga Pharisees, actually hindi ligtas. Kung hindi pumunta si Pedro sa kanya para sabihin ang salita ng kanyang na ikaliligtas niya at ikaliligtas ng buong sambahayan niya. Nananalangin pero hindi ligtas. Dahil once na ito ay umaayon tayo sa kalooban ni Satan, dito nagkakaroon siya ng higit na kapangyarihan para magawa niya yung kanyang advocacy to kill, to destroy, and to steal man's life. Maari sabihin natin, walang nananalangin, ang dami. Makikita nyo, ang dami doon sa Mindanao, di ba? May mga prayer vigil, pero anong nangyayari? Ano ang dinadala ng panalangin? Na walang koneksyon sa Diyos, kaguluhan. Kaya nasisira ang pangalan ng Diyos. Nasasabihin makapangyarihan ng panalangin. Totoo yun, kaya lang, ang tanong, nakatawid ba ang mga taong ito? Naitawid ba sila mula doon sa katwiran ng mga Pharisees or the righteousness of the Bible? Maliwanag po sa Ephesians chapter 2 verse 13 na tayo mga pagans, ipinanganak walang pag-asa at walang Diyos sa daigdig na ito. At yung divine amnesty lamang na binigay ng Panginoon sa atin, ay ito lang yung pag-asa natin para magiging kabahagi tayo sa kalangitan. Pero kinakailangan na yung divine amnesty, yung bukas na pintuan, tumawid ka, huwag mong tawagin ang hari. Para tanggapin mo siya, siya yung tatanggap sa iyo. Kung ikaw ay kwalipikado, kung ikaw ay binitawan mo, dininay mo yung katuruan ng demonyo na ito'y umunta sa daigdig na ito, dito mo matatagpuan the risen Christ. Pero kung yakap-yakap mo ito, sa impyerno ka pupunta. Ang problema, maraming madadamay. Kaya nga itinuturo mga minamahal na mga kapatid, dahil hindi po mahirap, kailangan i-unload mo ang sarili mo. Dahil noong ipinanganak tayo, yung pong nakagisnan natin, nalaman natin na may Diyos, nalaman natin na may kaligtasan, dahil lamang sa Christian religion, theological doctrines, na itong buhay na ito na nakagisnan natin, ito yung magdadala sa atin sa impyerno. Kaya nalinlang tayo ng demonyo. Bukas ang pintuan. Nang sabi ng Panginoon, if the Son of Man has set you free,
You are free indeed. Andun yung freedom. Hindi ka na bilanggo ni Satan dahil yung kanyang pader na buwag na. Ang problema, si Satan ay clever. Ginamit niya, tumayo siya sa likuran ng Biblia. At ginamit niya ang karunungan ng tao, yung pride ng tao, para lamang panatiliin ang mga tao na hindi makalabas sa kanyang kingdom. Kaya andun na ang bukas na pintuan. Mga minamahal na mga kapatid, kung naririnig mo at naintindihan mo, bitawan mo na yung karunungan, bitawan mo na yung kaalaman, at magpakumbaba ka, humble yourself, na humakbang na ito na ako, Panginoon. Isusuko ko sa iyo ang buong pagkatao. Lahat ay bibitawan ko. At i-offer ko ang buong pagkatao at aking buong buhay sa iyo habang ako'y nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya makikita niyo sa ating paglabas na maaring sabihin natin na hindi pa lubos na maliwanag, pero ang pagdating natin sa presensya ng Hari ay parang dahil tayo po ay mga raw materials na kanya pong imomolde, ay parang bukang liwayway na ito ay unti-unting tumataas, na yung kadiliman ay unti-unting napapawi hanggang ito ay makataas at magiging ganap na liwanag na ang buhay. Yun yung gusto ng Panginoon. Andito siya. Pero ang problema, yung nakagisnan natin, bilanggo ang kaisipan natin doon sa kasinungalingan na dumating mula pa nung tayo ipanganak at sinusugan pa ng mga karunungan ng tao na kailangan mag-aral ka sa Bible School ng ganitong habang panahon para lamang yung kanyang kaisipan ay hindi mo na mabitawan because of pride. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan na ang tao ay bumagsak sa tatlong bagay, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Lalo na pagka maraming mga tao na nagbubunyi sa iyo, ganun. Kaya makikita po ninyo, hindi po, ang panalangin po natin ay hindi yung binibigkas, kundi yung aksyon. Na tayo po, kung tayo ay maging isa, ng sabi ng Panginoon, I pray, Father, that na sila ay maging isa katulad natin na iisa, that the world may know. Paano makikita ng mga buong mundo? Kanya-kanyang takbo, kanya-kanyang interpretation, at kanya-kanyang organisasyon. Palakihan dito ng miyembro, pataasan, palakihan ng mga bangko. Ganon ang nangyayari. Bakit? Because wala pa pong naligtas na ito ay namumuhay sa theological doctrines. Dahil ang kaligtasan ay yung humarap ka, bitawan mo yan at humarap ka sa Hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Magbigay-pugay ka. So, salamat sa pagkakataon na tayo po ay nagsama-sama at sana po ay maintindihan po natin. Although yung mga detalye concerning yung mga pinagmulan ng theological doctrines ay maaaring may kakulangan, pero yung pong nahayag ay maliwanag po na ito ay nakabatay lamang doon sa pagdedeklara. Nung nakanonize po ang Biblia ay ginawa that the Word of God, that the Bible is the inspired and authoritative Word of God. Kaya yung pananampalataya ng mga tumatanggap ay nakabatay kung ano yung nasusulat, ay yun nananampalataya ka kay Kristo through the Bible. Pero hindi yun yung ibig sabihin. Dahil ang nais ng Diyos, yung pananampalataya ay hindi manggagaling sa iyo. Hindi manggagaling sa kasulatan. Kundi yung pananampalataya, kapag sumuko ka sa Hari, siya yung magdadamit sa iyo ng kanyang espiritu upang matanggap mo
yung pananampalataya ni Kristo. Na ito'y katulad sa pananampalataya ni Abraham. Inuulit ko, yung pagbabasa niyong Biblia, huwag lang kayong magbasa, unawain ninyo. Dahil maraming translation na ito ay nabago at mali. Wala sa tamang direksyon. Yung nakasulat sa Romans 3 verse 22, nang sabi doon, sa King James Version, even the righteousness of God by the faith of Christ. Pero yung ibang translation, even the righteousness of God through the faith in Christ. Magkaiba. Faith in Christ, kaya nung Inilocano at Tinagalog translation, na sa pamamagitan na kahit na yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Yun yung tama. Pero ang nakalagay, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin na lahat ng mga tao na Kristiyano ay sinasabi na ang kanilang pananampalataya kay Kristo dahil sa nasusulat. Hindi po dahil natagpuan the risen Christ. Yun po yung problema. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, ang panahon ay palapit na palapit. At nakakaharap tayo ng dangerous situation na kailangan may handa na po natin ang ating mga sarili. Kaya, katagpuin na natin the risen Christ. And let us rejoice in the presence of the King. As we continue our journey here on planet Earth, we need to stand in His presence all day long. Pagpalain tayo lahat ang Panginoon. And I pray that His favor ay ibuhos niya ang lahat ng spiritual na pagpapala sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.